Magandang araw mga kababayan dito sa Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo. Welcome naman sa panibagong episode ng Don't Take It Personally. Dito ay susubukan namin ilahad sa inyo ang iba't ibang anggulo at mga istorya ng bawat isyong aming pag-uusapan. Sa mga matatamaan, paalala lamang bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag pong magagalit. Kami po dito ay trabaho lang at walang personalan. At sa mga nakaraang buwan ay libu-libong Certificates of Land Ownership o CLOA ang naipagkaloob sa libu-libong agrarian reform beneficiaries sa pangunguna mismo ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito'y saklaw ng Land Reform Program na ipinatutupad ng Duterte administration ngayon. At upang magkaroon tayo ng ideya hinggil sa mga naganap na ceremonial distribution ng CLOA, panoorin natin ito. Sa puntong ito, pag-usapan natin ang Land Reform Program ng administrasyong ito. Bilang ng pamamahagi ng Department of Agrarian Reform ng mga lupa ng Hacienda Luisita sa mga magsasaka dyan po sa Tarlac. Pakasama natin sa pagtalakay ng usaping ito ang mga kilalang social media influencers na si Attorney Darwin Cañete at Renwell Mamshis Basa para maglahad po ng kanilang opinyon sa isang napapanong diskusyon. Attorney Darwin and Ma'am Shis, magandang araw. Magandang araw, Aldo. Okay, so ito, ang distribution ng CLOA naganap kamakailan at siyempre, yung sa distribution din ng Hacienda Luisita sa mga beneficiaries. Actually, ngayong March yata yung distribution ng Hacienda Luisita, no? This coming March. Yung ceremonial distribution ng CLOA. Pero actually, meron ng ginawa, actually, merong desisyon ng Korte Suprema resolution, parang nasasabing fully compliant na itong pag-distribute ng unused funds. Unused funds mula sa sale ng 500 hectares of land na ginamit dyan sa SC-TEX at kinonvert into non-agricultural use. Yes, that's correct. Oo. Bukod doon, siguro pag-distribute ng lupa is parang it's an ending. Yung matagal na masalimuot na magulo at madugong history ng land reform dyan sa Hacienda Luisita. Na kung maalala mo, nasama pa yung tinatawag na Hacienda Luisita Massacre. Massacre. Kailan ba yun? 2014? No? I'm not sure Yung lately anyway. Yeah, attorney. And actually, it is just turnover of the titles, no? 2004, yung massacre. Yes, so itong nangyari ito is just turnover of titles. I think hindi pa tapos yung issue na yan because after distribution ng titulo, kailangan din yung mga nakatanggap ng titulo hindi ma-tempt o hindi sila mapursige na ibenta uli. Pag nag-expire na yung term ng kanilang paghawak sa lupa because dahil walang suporta ng gobyerno, walang mga patanim, pataba, irrigation, etc. Yes. Yun naman talagang importante. I mean, marami nang na-distributan ng lupa before. Kaya lang it so happened nga kasi na yung capability to develop and sustain yung lupa doon sa mga beneficiaries, hindi ganoon yung kumbaga yung suporta para sa kanila. So it's good na we are distributing these lands to these farmers na matagal naman talagang naghirap, no? Nagtanim at nagpawis, 'di ba? Dito sa mga lupang ito. But ang nagiging problema lang is kapag nasa kanila yung lupa, of course yung again, the capability to sustain and develop.
ng lupa, like pagbili ng abono, pagbili ng binhi na itatanim, irigasyon. Yan po yung mga problema ang kinakaharap ng mga beneficiaries nitong mga Ano ba lupa. talaga layunin lang land reform? Halimbawa, ang isang asyendero ay nagmamayari ekta-ektare katulad ng mga kuhangko dyan sa Tarlac na ngayon ay na-cover na sila nitong carper law. Carp. Kasi ikaw, kung ikaw ilagay mo yung lugar mo doon sa mga nagtatanim, mga peasant workers. Ikaw mapapanganak, lumaki, tumanda doon sa lupa na pinagsakahan ng ama mo, ng binuno mo. At ang makukuha mo lang doon ay kung ano yung ibibigay sa iyo ng asyenda. Hindi mo mapapakinabangan ng buo yung iyong labor, yung iyong pagnagpawisan, habang yung nakatitulong may-ari ng asyenda na ektarya ay upo lang, mag-aantay na lang ng kita. Anihan lang. Most of the time, kumikita pa sa papautang dahil marami mga farmers natin hindi pagkakasyahin ng kinikita. Mababali doon sa may-ari ng lupa. Kasi I remember, 9 pesos yata isang araw, yung bayad sa sakada. Ito yung mga nakuha nung from Mindanao yata, yung na-iskandalo before na peasant farmers na kinuha nila sa mga bundok-bundok ng, I think somewhere in Mindanao, and then pinatravel nila sa asyenda at magtrabaho ng ganun ang rate. So yun ang purpose na ipamahagi na lang kung ganito. It's a measure of social justice kasi. Ito yung, siyempre, dahil nga ang pamamaraan ng produksyon ay nasa kamay ng mga malalaking pamilya. Yung mga tulad natin na mga common farmers na hindi makabili ng sariling lupa ay parang maging tinatawag na alipin. Hindi sila aasenso it's a measure of social justice na magkaroon sila ng lupa, paganahin nila at para sila makatikim ng ginhawa. Provided i-distribute yan, cover ng CARP halimbawa, but you have to cultivate yung lupa. Yes. Dapat taniman mo ng palay, taniman mo ng mga fruit-bearing trees. Right. Hindi pwede kasi din sa mga may-ari ng lupa na ayaan mo lang na meron kang lupa. Yeah. Kung ikaw gusto mong maging may-ari mag-retain ng lupa, ang requirement ng batas sa'yo is ikaw mismo ang magpapagana niyan. So, patakbuhin mo yan. Ikaw magtatanim. Hindi pwedeng bakante yan. Development talaga. Kaya nga, so yun na nga sinasabi ko kanina. It is good that we are giving these farmers who worked hard and tilled the land yung lupang pinagsakahan nila. But it's siguro what is lacking is yung support natin for them to be able to make use ng lupa na natatanggap nila from the Comprehensive Agrarian Reform Program. Mga binhi. Siguro maganda dyan is we have mga trainings, agricultural trainings for them. Tapos, we give them mga binhi na yung mga magagandang klase ng di ba? Ng mga pananim na madaling itanim, madaling sakahin, and high yield product, kumbaga. Siyempre, irrigations din. And farm-to-market roads. Yan, farm-to-market roads. Diba? Importante kasi yung yun ang nagiging problema ng iba. May tanim sila, may production sila, pero hindi nila madala sa market. Hindi lang yun. Siguro medyo bawasan natin yung mga tinatawag na yung middlemen. Yun. Sa Kailangan yung mula sa tanim, yung produkto, as much as possible yung gumigitna para kumita ay medyo bawasan natin at madiretso yung produkto doon sa consumer. Tapos yung dagdag na kita at presyo, mas makakapunta doon sa farmer. Kasi sa totoo lang, if you're going to think of it, these people are the lifeline of the country. Kasi sila nagpapakain sa mga tao. So, saan ka kukuha kung itong mga tao ito yung magsisialisan, kung saan mo dadalhin, saan ka magkukuha ngayon ng papakain mo sa sambayan ng Pilipino? Ngayon pa nga lang, September last year, di ba, ang taas ng inflation ng mga pagkain? Kung ano nung mga pananakot na ginawa nila, di ba? Nasisira ang gulay niya dahil sa lamig dito sa Benguet. So yun siguro scheduling, no? Andyan na po tayo sa puntong talagang tinututukan ng kasalukuyang pamalaan, Duterte administration, ang pamamahagi ng mga lupa
No, namimigay sila ng CLOA, Certificate of Land Ownership. May Sa Boracay ating- recently. di ba? Mhm. Oo. Isa lang sa controversial issue dito, itong ang Hacienda Luisita. Pero may resolusyon ng Korte Suprema, pero may mga nagsasabi, actually naisusulat nga sa mga balita, na hindi pa talaga lahat nabigyan, no? Yung mga beneficiaries, mga CARP beneficiaries diyan sa Hacienda Luisita. Isa lang ang Hacienda Luisita sa pinag-usapan nating controversial ng mga issue. Yun na kasi ang Within the Philippines, marami pa rin ang marami. problema. Hindi, kasi yung Hacienda Luisita, yun yung parang ang daming hurdles na Yeah. dinaanan bago finally na ipamigay yung Kailan ba lupa. nagsimula yan? Tagal 1957? na yan, Panahon pa ni Magsaysay. Wala pa magsaysay. And then, nagkaroon ng maraming batas. Republic Act 6657, then may mga executive orders, etc. Ang naging contention talaga niyan is nung before, hindi naging direkta ang distribution ng lupa sa farmers ng Hacienda Luisita. Ang nangyari, dumaan muna sila dahil sa mga legal loophole doon sa RA 6657 is that pwedeng tinatawag na stock distribution option. SDO. SDO. Pumayag yung mga farmers, ang problema lang, hindi sila nabigyan ng dividends. So, gusto nilang bumalik ulit doon sa direct Parang stockholder sila. sila, pero hindi yan naman yata sila nakinabang masyado doon sa sistema na yon. So, balik ulit sa distribution ng lupa. Tagal din yan, no? Actually, yung lupa dyan sa Hacienda, nabasa ko, supposedly bebenta yan sa mga pamilya Lopez sa Iloilo. Yes. Pero pinaboran itong pamilya Cojanco sa kondisyon, within 10 years, redistribute yan sa mga farmers pero hindi nga Ayun yung condition ng sale. The initial reason kasi, Because before. the initial reason kasi noon is nung in-offer sa Lopez's yan, marami silang industriya na pinasok. Okay. So it was monopolistic. And at that time, I think the then Senator, Aquino, the senior, the junior was also a member of the cabinet of, I think, I don't know kung may version ng, basta ano kilala siya ni Magsaysay. And they were able to get, siya kanila na ibenta. On the condition, 10 years yung, tag ito? Kumbaga leasehold lang ang meron sila. Basta may to distribute to the farmers. At yun na nga, no? Nagkaroon ng SDO, yung Right. Pero naging issue din yan yung distribution option. Right. At meron ding dumating sa puntong parang naging contractual workers na yung mga farmers dyan. At the same time, parang naging labandera sila dyan. Para lang makakuha Para sila. may kinita. May kinikita lang sila. Which is taliwas talaga dito sa layunin ng batas. Right. Na ipamahagi. Ang dinig ko, tama ba ako? Pag meron kang hektarya, pag hindi mo yan kinultivate, kukunin ng gobyerno yan, iiwan sa'yo, 5 hektarya na lang. Kasi kung farmers, kung ikaw yung may-ari ng lupa, ang like I said before, hindi pwede na hayaan mo lang yan na bakante at hindi productive. Kailangan na ikaw mismo mag-cultivate. Hindi pwede yung tinatawag na absentee landlord, no? And kung yung 5 hectares na retention mo, you have an additional per hectare bawat anak mo, I think it's 3 hectares additional. But like I said, hindi naman lahat yata gusto ng mag-farmer. So, pag hindi i-acquire talaga ng DAR sa'yo yan. Dalawang klaseng modes ng acquisition eh. One is voluntary. Ibibenta mo sa valuation ng gobyerno. Number 2, yung tinatawag na involuntary, yung dadaan sa agrarian court, tapos kaya gusto mo hindi, mag-aaway na lang kayo sa valuation. Parang expropriation yan. Sa pilitan ng gobyerno at the value na i-determine ng agrarian court. Yes. Sa expropriation. Tulad yung nangyari sa Acitex, no? Expropriate yan. So yung court talaga magde-decide kung magkano. Kung magkano ba? Kasi yan syempre kung ikaw may-ari ng lupa, pipresyohan mo yan ng mataas. Gusto mong maibenta yung lupa sa isang vendor-vendi. Pwede ba base mas fair market value? Hindi. Masyadong mataas eh. So ang korte ang nasusunod dyan. Ang titingnan talaga nila is meron number 1 is kung ano yung hindi fair market value masyadong mataas talaga, zonal at saka other factors din. Like I said, it's a matter of evidence pagdating sa korte. Yun. Well, anyway, within the case of Hacienda Luisita, dalawang valuation nag-away doon. There was the 1989 value which is 200 million more or less. May isang valuation ng 2006 which was umabot ng 5 billion. Ayan, yung
That's the reason CJ Corona was impeached. Yun ang sinasabi. Yun sabi nila. Oo. We don't know. Ang umiikot na balita kasi is the reason CJ Corona was impeached was because he was just justice. Tapos may kaso against Hacienda Luisita yung about the land reform nga. But Noynoy Aquino is the president, the previous president. Ang nangyari was when CJ Corona, the Supreme Court headed by CJ Corona decided to finalize the decision na ibibigay talaga yung mga lupa sa Hacienda Luisita. Parang it seemed to appear na Noynoy was a sitting president but yet they lost the Hacienda. Parang ganoon. Well, the official reason was he was removed because of Salen. But yun. Kasi di ba, it was CJ Corona's landmark decision to distribute the Hacienda Luisita. The Corona Court, yes. The Corona Court. It is still it's still Kaya a pala. collegial body. Still a collegial But body. it was It headed was by just CJ. one vote among many. Sabi mo nga, magkakaroon na talaga ng total, no? Compensated na lahat. May bibigay na sa lahat ng mga, we are speaking about Hacienda Luisita ng mga beneficiaries. yes. Hopefully, within the term of President Duterte, may bibigay na sa kanila lahat. Yes. No? Kasi nga, ang dating Pangulong Noynoy Aquino extended CARPER before another 2 years. That was June 2014. Pero wala rin nangyari. Well, Hindi rin the naibigay original talaga. concept of CARP naman talaga is that RA 6657, pag ang acquisition ng lupa, pupondohan sa any money that is makukuha ng PCGG. Okay. Tapos meron silang term. Nung hindi na hindi na nila na totally na gawa, nag-extend sila through CARPER. Okay. And then another Comprehensive Agrarian Reform Program Extension Yes. with reforms. With reforms. So, nagbago ng system, etc. Merong mga in-adjust sila sa batas. And then after that, in-extend ulit because hindi rin na-accomplish yung targets na full distribution. Kasi dapat within 10 years, na full distribution yan. Okay. That was the original intent of the law. Meron pang bilyong piso, 1.3 bilyong piso mula sa sales dyan sa 500 from the 580.51 hectares of land. Ilan ba Yan hektarya yung lahat dyan? We are speaking of Hacienda Luisita again. 6,000, ilang hektarya ba yun? It consists of, I think, 6 or 8 6,000? towns in... It's bigger than... 6,453 hectares of land? Yes. 6 na Kalaki, towns ano? yan. Malaking, ano yan, Malaking I think it's bigger or at least as comparable sa Metro Manila ang laki. Wow. Ang na-distribute lang 4,999 hectares out of 6,453. Yes. Base yan sa resolusyon ng SC last 2012. Panahon ng Pangulong Noynoy Aquino. Yes, and that's the CJ, the Corona Court. Okay. Wala tayong alam kung may connection. Basta sa atin lang is it followed after the impeachment happened after the decision. Yun lang yung alam natin. Kaya tama din sinabi mo kanina, Ma'am Sis, no, na dapat bigyan ng ayuda or tulong ang ating mga magsasaka. Kasi narinig ko rin kay Secretary Piñol. Yes. Kaya tayo medyo papasok na sa rice tariffication. It is because hindi tayo makapag-produce makapag-ani ng palay kasi nga kulang tayo sa budget sa irigasyon. Hindi katulad sa ibang bansa, no? Halimbawa sa Vietnam or sa Thailand, meron silang malalaking bodies of water doon Yung river doon sa Vietnam, ano tawag doon? Mekong River ba sa Cambodia? Ang lalaki ng mga bodies of water nila doon na ginagamit as irrigation. Yan ang kulang sa atin So, wala daw doon sa budget, ewan ko lang kung totoo ito, na allocate for this year para sa irigasyon. Kasi Actually, kailangan ng tubig ang palay. I remembered seeing an interview with Secretary Manny Piñol of the Department of Agriculture. And the primary reason talaga sa atin is, number one, environmentally, climate, hindi talaga ganun ka-safe. Let's say, for example, we have irrigation, we have all of this. Pag dumating ang bagyo, wala lahat yan. Hindi, napipredict naman ng bagyo. Oo nga. Pwede mong But magtanim then, siguro the before thing is, darating yung bagyo. Ang rice kasi is seasonal Okay. If it's rainy season, that's the time that you have to plant. And then kapag padating na yung summer, that's the time na anihan na. 'Di ba? So habang nagtatanim ka pa, bumagyo, bumaha, tinangay lahat ng pananim mo. We also have to adjust, I think, also for the El Nino.
Oo. Hindi, This sinasabi year, nga El kasi Nino ni tayo. remember there was an issue na parang ang gusto ni Secretary Piñol is magtanim tayo sa Papua New Guinea. Diba? Remember may ganong parang article on the for. Yun nga yung sinasabi kasi ni Secretary Piñol. Kasi syempre rice is very should be planted plains, patag na lupa. And may identify lang siyang mga locations sa Philippines na kumbaga parang arable ba yun? Arable Yes, land arable land. for rice farming, which is sobrang liit lang talaga ng percentage nun. Unlike other countries like Vietnam and Thailand, Cambodia, unang-una, they don't receive the full wrath of the typhoons. Unlike in the Philippines, talagang dito talaga dadaanin unang-una. So, kumbaga, less yung risk ng loss sa kanila compared sa atin. Yun yung sinasabi niya. Kaya nga, yung rice tarification kasi is dahil hindi nga natin kayang i-augment yung supply ng rice versus the consumption ng rice ng mga Pilipino. That's why binuksan na talaga natin yung pintuan natin. Sige, mag-import na lahat. Kesa naman, i-limit natin yung import tapos magka-problema na naman tayo dahil kulang yung supply ng rice sa market. Maganda ba talaga yung rice certification? Yes. Well, we have to understand na Itong hindi bakas lang na ito. hindi lang yan ang problema natin. Agricultural lands are actually disappearing because Kino-convert nako-convert na into industrial maging use. either industrial, residential or Commercial. commercial use. So, yung mga rice fields na dating inaasahan natin, Cavite, Laguna, hindi na natin Bulacan. wala na doon. So we need to establish yung tinatawag na food security. And for that we need talaga yung guaranteed supply of rice kung hindi magkakaroon ng shortage. Na-experience na natin yon kung walang rice tarification, yung import nagkakaroon ng quota-quota. And with the quotas, nagkakaroon ng corruption. So, kung automatic na yung mechanism, hindi na masyado problema yun. Tsaka that would be an added revenue for the government. Kasi you will have to pay a tariff for every import of rice. How about yung smuggling, kinatatakutan nila? Baka lumaganap na ngayon ng smuggling because of this open na sa lahat. Well, ang problema mo kasi sa smuggling is kapag hindi dumaan sa port. Okay. Maganda naman ng natin, ng sistema sa Bureau of Customs. Because kapag Nakatutok dumaan na sa lahat. port, hindi pwedeng hindi siya matarif. Hindi, contraband for me kasi naman, kung masyadong mataas yung... If the profit in contraband is big, is guaranteed or big, talagang magte-tempt yung tao na mag-smuggle. Pero if there's a mechanism na hindi masyado compared doon sa smuggling, kasi the risk of smuggling is mahuhuli ka, makukulong ka. Mawawala lahat. Mawawala lahat. Kung dadaan ka sa legal at hindi naman ganun kalaki ang profit Yung margin, difference ba? diretso ka na lang sa importation. Well, what will happen to NFA now? I think yun ang role na pinag-iisipan ngayon, I think, ng gobyerno. Mayroon, I think, about a month ago or so, may protest yata yung employees ng Na baka buwagin na sila. buwagin na sila. But I hope there is a role for them to play. Iba pa rin yung expertise ng NFA over the years. Kasi ang alam ko, the rice tarification bill, yung tariff na makokolekta from the imports of rice would be used to support the farmers naman na nagtatanim. Yun yung kasi I remember Sulita Monsod, she wrote an article on, I think, a Philippine Star, and she agreed and she praised the president for the rice tarification. Unang-una, that's an additional income for the government. Pangalawa is that would address the fluctuating supply of rice. Siyempre, Filipinos are rice lovers, so we can't really afford na magkaroon mahilig ng tayo sa only rice, lalo na Oo. We can't afford ng shortage. Hindi kasi siyempre, di ba, that's the most affordable staple food natin Talaga ba nako-convert na ngayon? Pag ako bibiyahe ako ng Subic, makikita ko naman sa remember, Pampanga. Halos Bulacan, na. Alawak pala ng Pilipinas. Bulacan, Cavite, Okay, and Laguna, hanggang they used Cagayan to Valley. Okay, ganito. The president president in his statement, gusto na niyang i-convert lahat pa-audit lahat ng government lands for distribution. For distribution. Okay. Number 2, nagalit siya sa tagal ng proseso ng convert. Ayaw niya ng mabagal. Ayaw niya mabagal. So he's actually demanding that, or at least ordering that the process of distribution goes faster. So yun ang commitment niya sa farmers. Na yung mga gustong to acquire the government land na the public land na tinatanaman nila, pinapakinabangan nila, they will be beneficiaries as fast as possible.
How about yung nangyari ngayon na parang kino-convert na into non-agricultural use katulad ng nangyari sa hacienda? Is it significant nowadays? Ano kasi yan Dating eh, taniman that is an effect of what we call urbanization. Urbanization. The reason, Kinakailangan din natin. kasi if you would remember in history, Laguna, Batangas, and Batangas, Laguna, Bulacan, and Cavite, they used to be farmlands. That's the southern Tagalog region eh. They used to be parte nung rice, parang, kasi kasama yung Region 3, Rice Bowl of the Philippines. Ngayon, because there are too many people na in Metro Manila, now, ang naging trend is to go palabas, but still within the confines of Metro Manila. Yun yung ang naging effect niya is the land na dati farming lands ng Bulacan, Laguna, Batangas, and Cavite naging residential. Ngayon yung iba industrial na. Kasi ngayon if you look at Laguna, how much or how many % of Laguna pa ang fina-farm compared sa dati? Ngayon kasi makikita mo puro subdivision ng Laguna, di ba? Subdivision, science parks, mga IT parks, di ba? Pero kung ako, they should not let go. Kasi if they pass the medical marijuana bill, cultivation would be Necessary. necessary. Kailangan mo So, ng ibig sabihin, lupa. magtatanim tayo ng marijuana. If they pass the law. Yun yung nangyayari, di ba? So, urbanization. So, nakain na siya dahil parang kumbaga ang nangyari is from Metro Manila, lumawak na lumawak yung urban area hanggang sa nakarating na ng Bulacan and the surrounding provinces. That's also form part of the effect of... Actually, ang pinaka-issue actually dyan is, pag may lupa ka na, what will you do with it? Personal, like I said, kailangan ng support, farm-to-market roads, subsidies, etc. Kasi yung act ng pagbebenta ng lupa, it's also a gamble eh. Pag may asset ka na eh, natitempt ka after na maging sayo yan, either gawin mong, i-convert mo into a non-agricultural use, o gawin mong iutang mo, isasangla mo sa bangko, which will then tawag ito? Actually, hindi lang yon. Alam mo, nagiging plight ng mga farmers natin ganito, no? Let's say, for example, they have a lupa. May mga tanim sila. Kaya lang kasi, you have to remember that the return of investment ng mga farmers would take at least 3 to 6 months before sila makabawi dun sa initial investment nila. So, if, for example, within that 3 to 6 months may dumaang calamity, may bagyo or whatever. So, may mga losses na sila doon. Hindi nila mababawi yung return of investment. And so, for the next period, hindi sila ngayon makakapag-reinvest ng additional, ang nangyayari, yung farmers, ginagawa nila, they would still own the land, but yung mga halaman, let's say, for example, mga puno or mga prutas na nandyan, they would isasangla nila yon for a certain amount. Like, for 10 years, for 20 years, yung kung sino man yung pinagsanglaan nila, sila ngayon yung mag-harvest nung mga kung ano man yung produce na kailangan mo talaga mag-front ng capital diyan sa seeds, etc. Financial help. Ang isa pang problema mo diyan is yung mga tinatawag nating yung mga weather problems. Of course, mayroon tayong crop insurance, but yung insurability ng ating land has to be mandated by law because talaga mahirap i-insure yung mga ganong klaseng ventures ngayon eh. So we have to strengthen the land bank will have, and the DBP, I think they already merged. We'll have to strengthen their financial support of our farmers. Hindi lang yung basta distribution ng lupa. Oo. Yun nga yung sinasabi natin kanina na aside from the CARP, the agrarian reform, we also need supplemental help pag natapos na yung agrarian reform na i-distribute na natin, what's next. Hindi pwedeng pabayaan na lang basta-basta, di ba? But we have to give credit to the president. Yes. I think of all the presidents that passed, he has the most strongest and most pinakamalakas na trust na favor sa farmers eh. I have never heard diktador nga daw kasi. A president speaks so often. Sa pagbabago. Yes. Speaks so often and so strongly na dapat yung mga farmers natin will get all the support. He's very demanding of the agriculture sector agencies like the DARD, the DNR, the Department of Agriculture. Very demanding siya doon. Nami-misinterpret nga si Presidente, di ba? Ginawa niya sa Boracay at hinaluan ng konting intriga na baka i-reclaim yan o kaya i-develop para papasukin ng mga foreign investors. Di ba nag-ano siya doon? Nag-distribute siya ng land doon? Actually, nag-distribute na ng PLOA, di ba? Oo.
At nagmumura ang presidente, alam natin, kasi galit. Pero may ginagawa. Frustrated, oo. May case siya na magsabi na, kayo may nagawa ba kayo? Nagtrabaho ako under many bosses. Maraming klase magdala. There are different kinds of leadership. Meron lang talagang boss na maingay, pero at least he delivers. Oo, maraming nagawa. Maraming nagawa. And sometimes kasi, ako kasi, what I'm sensing, sometimes he intentionally do it to irritate ba, para mag-asar. Yun, parang feeling ko gano'n lang ginagawa niya. Siyempre, yung iba, galit na galit kayo pag nagmumura ako, pag nagsasalita ako, lalo ko kayong gagalitin. Parang gano'n na lang siya, di ba? Maganda nga nangyayari ngayon yung subway, nagkakaroon na tayo ng groundbreaking ceremony lately. Yung subway, magkakaroon na sa Metro Manila. Pero And hindi I ibig think sabihin ng subway na may subway natin sa Metro Manila, yung mga kaibigan natin nakatira outside Metro Manila, na maganda naman ang trabaho ninyo, pupunta kayo sa Maynila para magtrabaho. Wag na. Actually, sa totoo lang, I think mas maganda siguro invite natin dito si Secretary Togade to talk about Gaganda that. ng mga nangyayari. Mga next episodes natin. Yung bagong bukas na segment, NLEX and the connector roads to SLEX. Yung agricultural products natin will come to import at least mas mabilis. You've cut down the time ng travel from 2 hours to 30 minutes. 30, less than 30 minutes yata. Less than 30 minutes. Actually, yung PNR dapat talagang i-improve yung super improve from going to the south and then going to the north. Kasi mas mabilis talagang mode of transportation ng train. So, yung produce pwede mong isakay sa train para mas mabilis yung transfer. Kunyari, from Baguio to Manila, instead of the drive mo from Baguio to Manila, train to Baguio to Manila. Hindi lang yan. So, yung tinatawag na cold storage facilities. Isa pa yan. Diba? Yan, cold. Kasi nga, nakikita natin mga magsasaka, hindi lang yung cold storage facilities, yung iba pa mga facilities, talagang nilalatag nila sa kalsada yung mga ng palay. Oo, lost talaga. Lost nila. Para lang siguro patuyuin. Ay, hindi. Dadaan ka doon, parang ikaw, I remember when I was a kid, nung bata ako, ganun talagang process namin. Yung palay, kailangan ba yun talaga? tabing kalsada mo siya ilalatag. Kasi kailangan mo siyang ibilad sa araw to remove moisture bago mo siya ipagiling. Wala ba tayong mga facilities na Meron outside sa kalsada? pero rice mill. Actually, pinagbawal dapat yan kasi lumiliit yung dadaanan ng sasakyan. Ewan ko, ganun sa amin dati, yung practice talaga. Tabing kalsada. Kasi you have to do it na somewhere flat. And then, of course, hindi siya yung may tawag ito, madudumihan ng lupa or whatever. Kasi kalsada talaga yung Kasi syempre, ang kalsada flat, di ba? Unlike yung lupa kasi lubak-lubak. So, maglalatag ka kasi ng parang net. Banig, parang ganon. Tapos, doon mo ilalatag ngayon yung palay. Kailangan nakabilad siya sa araw para yung moisture mag-evaporate bago mo siya ipapagiling sa rice mill. Although, yung mga rice mills naman, meron naman silang parang space. Kailan, the space is not enough for all of the farmers na gustong magpagiling ng palay. Ayan, mayroon tayong IRRI sa Pilipinas at tinuruan natin ang mga magsasaka galing sa Thailand at sa Vietnam. At medyo tayo ay ngayon nahuhuli na nag-i-import na tayo sa kanila. Pero anong masasabi mo dyan, attorney muna? Kailangan natin mag-strengthen ang ating agricultural sector. Remember that we are moving towards ASEAN integration. Pag hindi ready ang ating mga farmers, durog sila sa mga mas malalaking agricultural countries kasi cheaper ang kanilang cost. Cheaper to import, actually by importation. So, production cost kasi nila mas mababa So, we have to find ways to make the farmer earn value for money sa kanilang mga products. We have to teach them talaga. Sarap pakinggan na gusto kong maging magsasaka pag ako'y nakapagtapos sa kolehiyo. Well, bihira ka lang makarinig. Gusto kong maging farmer kasi sa ibang bansa, mga farmers, naka-luxury cars pa. Ang gaganda, ang gagara ng mga bahay nila doon. Iba din kasi yung yung upbringing ngayon Yes. I remember kasi I was born in Oriental Mindoro. It's a place. Although it's not really rice, pero syempre mga prutas, mga gulay and all that. And majority of the kids, mga kasabayan ko, their dream is to get out of the place and to work in buildings, in na naka-necktie and all. Parang yung upbringing ng na kapag magsasaka ka, mahirap ka. Which is exactly the opposite. Because if you are a landowner, that particular piece of land, whatever produce, that land
will give you, that's forever. Eh. No one can take that land Actually, from you. good eh. point yan because we have to adjust the thinking of farmer as not just farmers. Yes. They're also self-starting businessmen. So we have to give them tinatawag na financial literacy. Hindi lang basta farmer yung tatanim. Kailangan sila able to translate yung product nila into profit. So we need really government to focus on their literacy. Yung business sense nila has to be developed. Literacy And at how saka to yung manage that. assistance, no? Lahat Yes. sa technology ngayon, yes, importante risk yan. mitigation. And hopefully, Maganda pa gagawin naman yan. kasi At lahat ng gagawin. farms natin dito sa Pilipinas, organic. Oo. Karamihan sa mga farms natin ito, organic. Eh. Hindi GMO. Wala tayong problema sa mga chemically produced na mga food. Kasi di ba sa US, kapag organic yung vegetables versus non-organic, mas mahal kapag organic. Bumili diba? nga akong apple sa tawag nito, na mansana sa Divisoria, anim na wax. buwan na, matigas pa rin sa refrigerator. Ano ba itong... May wax yata yung Hindi sinasabi ko alam ng eh. ganun. Sabi ko, tinapon ko na. Isa pa yan, we have to apply food preservation nilagay doon? technology. We have to, para sa akin, we should concentrate on courses sa mga universities, state universities on tinatawag na bread and butter courses, food technology, agriculture, fisheries. agri-engineering, etc. I think we should mag-offer tayo ng mas maraming scholarships para mas maraming pumasok dyan sa areas na yan. Hindi naman sana, yung iba pa mga prutas doon. Basta ako, bibili ako sa palengke, yung kulubot na ng konti yung talong, binibili ko na yon. Kasi ito, I'm sure, walang chemical. Anyway, maraming salamat at dyan po muna, nagtatapos ang episode natin sa araw na ito. Sana ay may napulot kayo sa aming mga diskusyon. And for more updates, i-follow nyo lang kami sa aming mga social media accounts kay Ma'am Shiz. Facebook.com/mamshiz po. Hindi ka na take down ng FB. Page siya eh, Facebook page. Okay, hindi. Kasi si Mark, Oo. talagang tinira siya na Facebook. Eh, Anyway, personal yung kanya, di ba? Oh, Personal. personal Darwin ba? Cañete also hindi na suspended. So Hindi na suspended? Hindi na suspended. Ganun ba? Dapat page talaga para hindi Hindi, yung sa akin kasi, well, Ingatan din yung pinopost. oo. Yung page. May Kasi community ano yun standards. most likely, ang mangyayari is they will not take down the page, but they will take down the post. Merong expose yung deboosting. Ewan ko lang kung anong talaga yun. There's an algorithm that targets certain kinds of posts. Maganda pag-usapan sa susunod dyan, no? O kung anong nangyari sa kasama natin kay Mark Lopez. Yes. At sa Birada Bendio po inyong lingkod. At magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode. Tandaan, ito isang malawak at malayang diskusyon lamang. Kaya everybody, don't take it personally!